nakikita, wala mang imahen, alam natin, sa puso natin, buhay ang ating Diyos. At mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi, ito yung message ni Ma'am Potes noong Monday. Ako ang daan, I am the way, the truth, and the life. Tingnan po natin ang katotohanan ng pangyayaring ito na pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus. Ang mga katanungan kanina ay naghahanap ng katotohanan ng kasaysayan. What is the historical truth ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus? Isang katotohanan ay noong si Jesus ay pasan ang krus patungo sa kanyang execution, sa kanyang kamatayan. Ang lahat ng kanyang mga alagad ay nangalat. Hindi po ba? Sinamahamba ang Panginoong Jesus habang siya ay pasan ng krus? Hindi po. Nangalat. Ang kanyang mga alagad. Isa dito si Pedro. Na ano pang ginawa ni Pedro? Itinanggi niya. Kilala mo ba yun? Hindi. Hindi niya kilala. Mga kapatid, huwag niyo masasabi, hindi niya kilala. Tatlong beses itinanggi ni Pedro ang kanyang Panginoon. Pagkatapos nakamatayan ng Panginoon sa krus, ano kayang ginawa naman mga alagad? Muli sila nagtipon-tipon, baka man wala pang text doon. Ewan ko kung paano sila nagkaroon ng isang kaisipan. Tayo muling magtipon-tipon. Nung sila'y magkita-kita, ay ano naman ginawa nila? Nagtago sila sa isang lugar, sa isang kubling lugar. Sila'y nag-ipon-ipon, nakalak ang mga pintuan. Naalala ko kung yung ginamit ng choir ng Friday. Kapag ginamit niya, were you there? Para ba? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? They are trembling. Sabi, at gano'n na nangyari sa labing-dalawang talaga. Nagtipon-tipon nga sila. Nakalak ang pinto at sila ay nanginginig sa takot. But the same disciples, after a few days, ay biglang lumitaw sa publiko. Bigla silang lumitaw at sigaw na sigaw. Nagsasabing, ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa pagiging patay. Parang na-twist na bigla ang mga alagad na ito. Biglang nagbago. Para naman bigla-bigla ang pangyayari. Paano naganap ang ganitong pagbabago? Ang kasagutan ay, ito ay isang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Christ is risen. Indeed, He is risen. At ito mga kapatid ay isang makasaysayang katotohanan. Kung hindi nabuhay na maguli si Jesus, andun dahilan at muling naging matapang sa pananampalataya ang mga alagad. Para bang feel nila, nabuhay ng muli, nabuhay ang aming Panginoon, may kakampi na kami, hindi nyo na kaya kaming dakpin. Parang sinasabi nila sa Roman soldiers. Ano kayang naging dahilan sila ay muling tumapang? Sila kaya ay nakainom? Baka nag-inuman sila habang sila nakatago. Biglang naglapas at sumigaw ng nabuhay na magmuli ang aming Panginoon. Sila kaya ay under the influence of prohibited drugs. Meron kaya sila hallucination. Nabasa po natin kanina sa biblikong teksto na aking binasa na maraming tao ang nakakita sa Kristong nabuhay na magmuli. May number pa nakalagay sa Bible, sa 1 Corinthians, as many as 500 ang nakakita, plus 12 alagad at iba pa. Kaya mga kapatid, the only conclusion is that Jesus truly rose from the dead. Another piece of evidence ay ang katotohanan na wala ng laman ang pinaglibingan sa Panginoong Jesus. The tomb is empty. Anong nangyari sa bangkay ng Panginoon? Ano kaya nangyari? Ito ba ay kinuha ng mga alagad at inilibing sa ibang lugar? O ito ba ay kinuha ng mga Romano, ng mga Roman soldiers, upang ipahiya nila ang mga tagasunod ng Panginoon? Mga kapatid, hindi po natin maaaring itanggi ang makasaysayang katotohanan, historical truth,
Sabado. Ang lahat po ng alagad ni Jesus ay mga Hudyo. Di po ba? They were Jews. At mula sa kanilang pagkabata, tulad natin, tinuturuan natin ang mga bata, itong mga alagad na ito ay naturuan sila ng kanilang mga magulang ng kautusan ni Moises. Ano po ang kautusan ni Moises? Utusan ni Moises na ang Sabado, ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga. No? The Moses Law. Pero nagkaroon ng pagbabago. Bakit po nila ito binago? Ang simpleng kasagutan ay sapagkat ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli sa unang araw ng isang linggo. The first day of the week. Upang ipagdiwang at alalahanin ang katotohanan ng pagkabuhay na maguli. Ang mga kaanib ng early church noon, ang mga members ng church, at pumili sila, nagkaroon sila ng desisyon na maging banal at araw ng pamamahinga ay ang first day of the week. So, anong tawag natin kung araw ng linggo? Ito ba ay picnic day? Ito ba ay mall day? It is the Lord's Day. Kaya salamat po, pag umaga, pagkagising, ay tayo inihahanda natin ang ating puso at buhay kung pagkagising ng araw ng linggo dahil this is the Lord's Day. Hindi lamang po Easter Sunday ang nagsisilbing saksi sa pagkabuhay na maguli, kundi tuwing araw ng linggo tayo sama-sama. So we are witnesses sa celebration ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. And this clearly supports the historical truth of resurrection. Kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, hindi rin mangyayari yung Pentecost o pagbaba ng banal na Espiritu sa mga alagad niya. And ayon sa mga biblical scholars, that was the last time na nakita ang kanyang ina si Maria na kasama ng kanyang mga alagad sa picture. So, maging sa ating panahon ay nadarama natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Can you feel the Holy Spirit in your heart? Yes, of course. Kaya nga tayo naririto. Mga kapatid kay Kristo, mahigit ang 2,000 taon na nakalilipas, ang ating pananampalataya ay naitatag sa pamamagitan ng makatotohanan ng kasaysayan. At ano ang makatotohanan ng kasaysayan? Christ is risen. Indeed, He is risen. Katunayan po, ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus ay pinatawad, naligtas at tinanggap ang kaligtasan. At tayo kasama doon. Ang mga dakilang apostoles, sina Pablo, si Pedro, si Juan, ay naniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Maging sina Saint Augustine, si Saint Francis, kung sino-sino pang saint, sila rin ay naniwala sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus. Maging ang mga reformers ng ating church, si Martin Luther, si John Calvin, at iba pa, naniwala rin sila. Ang mga misyonerong dumating dito sa Pilipinas, nakarating na misyonero sa Lucena. Hindi mo ba si Dr. Magil? That's why kayo po ay Magil. Mula sa pangalan ng Dr. Charles. Maging ang kauna-unahang Presbyterian missionary na dumating sa Pilipinas. Presbyterian missionary. Dr. James Rogers. That was 1896. Naniwala sila sa pagkabuhay ng maguli ng Yesus. Alam mo ba ay side history sa Lukban? Sa kasaysayan ng Iglesia ng Lukban, ang nakapirma sa bilihan ng lupang kinatatayuan ng simbahan, si Dr. James Rogers. Siya ang malaki ang tulong sa pagbili ng lupa na kanya titirikan natin ng iglesia natin sa lupa. So, nagkaroon kami ng pag-update ng history kung ako ay nasa Lukban. Kaya, buo pa yung papeles, yung dokumento. Kaya, we really tried na
preserve ang pinirmahan ninyo ni Dr. Rogers. At sa pagkaalam ko, even Dr. Rogers ay nakarating dito hanggang sa Atingona ayon sa history. So mga kapatid, silang lahat, they also believed in the same way. Kaya we are gathered here because we believe. Do you believe, mga kapatid? Yes, we believe. Christ is risen. Ngayong pong linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon, sumisigaw ang ating puso ng hallelujah. Maging ang awit ng ating buhay. Pinapahayag natin na si Jesus Cristo ay muli. Doon ang makasalitayang katotohanan ng kanyang pagkabuhay ng muli. Mga kapatid, wala po tayong pagdududa. Walang pag-aalinlangan. No doubt. Sapagkat tinanggap natin ang Panginoon ngayon. Tinanggap na po ba ninyo ang Panginoon ngayon sa inyong buhay? Hindi pa yata lubusan, mga kapatid, ang pagtanggap natin sa Panginoon sa ating buhay. Baka tayo naririto dahil taon-taon ito'y ginagawa natin. Dahil kinalakhan natin ang pagsimba tuwing linggo ng pagkabuhay. But we should affirm sa ating buhay. Si Yesu Cristo, na namatay doon sa krus, ay nabuhay na muli. Ang ating Panginoon at tagapagligtas. That's why we are here. And that's why we are UCCP. Christ is risen. Indeed, He is risen. Amen. Gawin po natin ang ating pagkakas.
Tayo po ay manalangin. Ikaw ang mapagpalang Diyos, ikaw mapangligtas na Diyos na nananahanan sa aming mga puso, O Hesukristo. Noon, ngayon at magpakailanman habang kami nabubuhay, nasa aming puso ka, O Diyos. Papuri, pagluwalhati, ang karangalan ay sa iyo. Sa aming pag-alaala at pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay. Salamat po, O Diyos, dahilan sa iyong magpawalang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin sa buong sanlibutan. Ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Hesukristo upang sa ganoon, O Diyos, tamuhin namin ang bagong buhay, tamuhin namin ang kaligtasan, tamasahin namin ang pagpapatawad. Salamat po sa karapatang ito na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga anak. Kung kaya ang tangi namin maibabalik sa iyo, O Diyos, ay papuri, pagsigaw ng Alleluia sa iyong kabanal-banalang pangalan. Pagpaparangal sa iyo, O Panginoon namin Diyos. Pagpapatibay ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa aming Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas, bilang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Narito po kaming iyong mga anak. Puspos ng kagalakan ng puso ng bawat isa sa amin, ng buong kapatiran ng iglesyang ito, na kami nagpapahayag, sumisigaw ang aming mga puso ng pagdiriwang at pasasalamat. Nawa po yan lahat ng ito ay kaaya-aya sa iyong banal na paharapan, O Diyos. Katanggap-tanggap sa iyong banal na paningin. Tanggapin mo po, O Panginoon, ang aming matapat, mapagpakumbaba, na pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Lakip ang pagpapasalamat ng iyong mga anak na naririto sa pagbibigay mo sa kanila ng dagdag na taon sa kanilang buhay. Salamat po sa iyong banal na patnubay, pagpapala sa lahat ng kanilang gawain ng nakalipas na mga taon ng kanilang buhay. At muli naming itinatalaga at pinagkakatiwala sa iyong banal na kamay, O Diyos, ang dadakuhin pa nilang buhay. Nawa po ay patuloy nilang kamtin ang iyong banal na pagpapala, ang iyong pag-iingat at proteksyon. Patuloy din silang maging kasangkapan ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng iyong banal na pag-ibig at kaligtasan. Maaring ang iba mong mga anak na naririto, O Diyos, ay malabis na nagpapasalamat dahilan sa pagtugon mo sa kanilang mga karaingan, dalangin, kahilingan sa iyo. Ikaw ang higit sa lahat ay pinakakatiwalaan ng bawat isa, na ikaw ang tanging Diyos na nakatatalos ng lahat ng aming pangangailangan sa aming buhay. Nandun po ang katotohanan na kailanman kami hindi mo pinagkukulang. Dahil dala namin ang pananalig at pananampalataya, pagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Patuloy mo nawa sila, Panginoon, pagpalain, maging ang mga kapatid naming nagsigaling mula sa karamdaman. Patuloy mo rin silang pagkalooban ng kalusugan ng kanilang lupang katawan. Higit sa lahat ay kalakasan ng kanilang pananampalataya. Kalakasan ng pananampalataya na ipaglilingkod sa iyo, sa kapwa, habang nabubuhay. Maaring ang iba namin mga kapatid na naririto, O Diyos, ay merong mga pasanin sa kanilang mga balikat. Sa mga sandali ito ay tumaraan sila sa mga kamanasan ng buhay na nasusubok ang pagtitiwala sa iyong pananampalataya. Pagkalooban mo nawa sila, O Diyos, ng katatagan, ng tapang, upang makayanang harapin ang mga pagsubok, pagsuliranin ng buhay. Dadaan itong lilipas na ang kakamti nila, O Diyos, ay pagtatagumpay. Dahil ikaw ang kasama nila. Padamay mo na ang pag-aabot mo ng iyong banal na kamay. May nagugutin sa sandali na nalipay na ito ay lamang naririnig
buhay pagkatapos ng pananambahan ngayong umaga. Patuloy mo nawa kami samahan, ano man ang aming gawain, saan man kami patutungo. Patuloy mo nawang ipadama sa amin ang iyong banal na pamamatnubay